At ito may mga minamahal, at tayo po'y dako po sa ating pong pakikinig ng Ebanghelyo Kaligtasan. Ito po'y dadalhin po sa atin ng ating beloved preacher, Joey Mansera. Tayo pong lahat ay tumayo mga minamahal, magbigay yalang salita ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you. My beloved co-preacher, beloved brother Mario Jubilanos. Amen. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved pastor, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God, our loving Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect, and we will always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. To all the beloved Almeida family, hallelujah, praise the Lord. To our beloved preachers, beloved brethren, our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen and amen. Praise the Lord. I have overcome the world. Aking dinaig ang sanlibutan. From the Gospel of St. John, chapter 16, verse 33. Amen. In the book of John, chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Juan Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan nyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Ito ay kasalukuyan nating nararanasan, mga minamahal ko. Hallelujah. Na kung saan narito po, ang mga tao po ay naghahanap ng kapayapaan. Nais nga nila yung kapayapaan na kung saan lutasin, itigil ang gyera sa magitan ng ceasefire. Lahat na ng paraan ginagawa ng tao, mga minamahal ko. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, dumating man maging ang kapigatian, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Amen? Praise the Lord. Ang mundong ito ay papanaw, mga minamahal ko. Wala tayong mapapakinabangan. Iiwanan din natin lahat yan, mga minamahal ko. Ngunit ang pangako ng Diyos, habang nandito tayo sa sanlibutan, ano po ang nagaganap sa sanlibutan? Wala naman pag-ibig, mga minamahal ko, patayang kaliwat kanan, kahirapan, nariyan na mga minamahal ko, dahil yun ang layunin ni Satanas, na ikaw at ako ay mawalan ng pananampalataya, huwag magtiwala sa Diyos. Ngunit sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, dinaig niya ang sanlibutan. Ibig sabihin, pag ikaw ay Kristiyano at tinawag sa tunay na gawain, wala kang alalahanin dahil kasama mo ang Diyos. Ikaw ay laging magtatagumpay na dati-rati, nasa relihiyon tayo, iba't ibang sekta at denominasyon. Totoo po, hindi natin magawang magbago, mga minamahal ko. Hindi natin alam kung paano gumaling ang ating mga karamdaman. Samantalang, pangako ng Diyos, magsisi ka lamang, ikaw ay sumampalataya sa Kanya, siya ang Diyos na nagpapagaling. Pinapalaya niya ang lahat ng mga makasalanan, mga minamahal ko, nagkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Mga minamahal, ang kapayapaan po, ito po'y ibinibigay ng Diyos na makapangyarihan. Totoo po, kahit anong mangyari, mga minamahal ko, maganap man ang lahat ng bagay na masasama, pwede mong ideklara.
Yea, though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Yan ang katotohanan. Hindi tayo natatakot sa kasamaan. Isa lang ang natutunan natin na ipinangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, yung magkaroon tayo ng takot sa ating mahal na Panginoon, masunod ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal ko, tinitiyak natin, kasama natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kung siya ay nagtagumpay, tayo rin, mundo pa lang ay magtatagumpay na tayo. Mga minamahal ko, prueba at ebidensya na ikaw at ako ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 54, atin pong basahin. The first book of the Corinthians, chapter 15, verse 54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 54. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Praise the Lord. Alam natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Ang pinag-uusapan at ating punto, mga minamahal ko, na nakatuon tayo sa mga bagay na panlangit. The rapture of the church, darating po yan, mga minamahal ko, yan po ang pinakahihintay natin. Ngunit sinabi po, datapot pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya nga sa tunay na Kristiyano, wala tayong katatakutan sa huling panahon. For me to live is Christ and to die is gain. Kung mabuhay tayo rito, gamitin pa tayo para sa kaligtasan ng marami upang ipatotoo ang mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung bawiin ang buhay mo, sabi nga langit, actually yun ang tunay na buhay. Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal ko, nandun na ang ating kapahingahan. Ngunit habang tayo nandito, ang sabi po, ikaw at ako na dating may kasiraan, nabihisan ng walang kasiraan, sabi nga kung ang sino man ay na kay Kristo, ibinihis na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magiging banal ka na, wala nang kasiraan. At itong kamatayan, tayo po, mga minamahal ko, we have the mortal bodies. Mga minamahal ko, mortal bodies, yung katawan natin, mga minamahal ko, ay merong kamatayan. Kung gayon, sabi nga po, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, mga minamahal kong magkagayoy, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Lahat magsabing, praise the Lord. We will be with the Lord forever. Ang katawan lupa natin, mga minamahal ko, this is mortal Magiging immortal. Wala nang kamatayan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. During the rapture, pagtunog ng pakakak, mauunang magigising. Actually, mga kinuha ng malapay noon, natutulog lang yan. Mga minamahal ko. Gigising yan. Sila mauna. Amen? Praise the Lord. Kaya pinagpala, sabi niya, to die is gain dahil mauuna ka pa nga Ngunit tayo po, na narito nabubuhay, sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, and we are obeying lahat ng pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Ibig sabihin, karapat dapat ka nga nadagitin kasama ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and we will be with the Lord forever po ito, mga minamahal ko. Dito sa mundong ito,
temporary lang. Doon forever. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi pinag-uusapin ng kamatayan. Oo, bawin ang buhay mo, mawala ang hininga mo, yung kaluluwang may buhay, maalis na sa'yo. Pero pupunta naman siya sa tunay na buhay, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa huling panahon na ito, mga minamahal ko, ang isipin natin, mga minamahal ko, anuman ang kaganapan sa mundong ito, siguraduhin lang natin na ang ating mga sarili ay handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sumusunod sa lahat ng kanyang palatuntunan. Yan ang sasabihin sa iyo ng ating mahal na Panginoon, mabuting alipin. Ginawa mo ang utos ng iyong hari. Hindi lang tayo magiging alipin, pagdating natin sa langit, tayo'y tatawaging anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. From the book of 1 Timothy chapter 6 verse 19, ating basahin. In the first book of Timothy, chapter 6, verse 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 19, na mga agtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang laging inahabilin ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Dumalo ng dumalo. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, doon lalago ang iyong pananampalataya. At patuloy hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Ito po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, if you abide in me, and my word shall abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. Yung nagaganap ngayon, tumataas. Ang lahat ng bilihin, mahal ang bilihin, mahal pati krudo, mga minamahal ko, lahat ng bagay mahal eh. Pero isa lang, ang tunay na sumasa atin, mahal tayo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Para bang lumabas ka dyan sa likuran, para bang not affected ang mga Kristiyano. Ang daming nakaparadan sa sakyan. Ibig sabihin, hindi sila pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumaas man ang lahat, maging presyo ng diesel, alam natin, tumataas ang ating pananampalataya dahil hindi tayo pinagkukulang ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang mahalaga pa nito, yung makapanangan tayo sa buhay na tunay na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mawala ka sa banal na gawain na ito, nakakalungkot. Ito'y nakakatakot na bagay, mga minamahal ko. Paano tutugon sa iyo ang Diyos? Humiwalay ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero dito, pinanindigan mo ang iyong pananampalataya sa mamatay, sa mabuhay, anuman ang kalalagyan namin sa mundong ito, merong Diyos na tumutugon sa aming panalangin, nandyan ang complete protection, nandyan ang kagalingan, kapayapaan, at idinadagdag pa ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Totoo po, may kahirapan, pero ina-adjust ng Diyos. Kung nag-increase ang lahat ng babayarin, ay mag-i-increase din ang pagpapala mo. Ang sikreto, dagdagan mo ang pagbibigay mo. Lalong dadagdagan naman ng Diyos ang lahat. Sabi nga, sobra pa sa iyong inaasahan. Amen? Praise the Lord. Kung nag-iisip pa tayo sa mundong ito, yung kaisipan sa laman ba? Magugutom ako, ano ba talaga ang future ko? Mga minamahal ko, think of the rapture. Yan ang pinaka-the best. Sabi po ng banal na kasulatan, Romans chapter 8, verse 6. Amen.
from the book of Romans chapter 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Dito po sa aklat ng Roma Kapitulo 8, ang talatay 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, mga minamahal ko. Ngunit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Maraming mga tao ngayon, mga milyonaryo, bilyonaryo, ang sabi ng banal na kasulatan, what a profit a man you gain the whole world but you lost your own soul. Marami. Pag may karamdaman, takbo na sa ospital, uubusin ang kanilang kayamanan. Ngunit nagresulta naman ng kamatayan dahil walang magagawa ang medisina pag dumating na ang mga bagay na kung saan hindi kaya ng larangan ng sensya. Ngunit, sabi po, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Karamihan po dito, majority sa atin, mga minamahal ko, walang kapag-asa, walang perang pampagamot, mga minamahal ko. May mga kapatiran tayo na ngayon kapatiran na, doon sa loob ng mga kulungan, iba't ibang sekta at denominasyon, nais mapalaya. Maraming tao ang nais ng magbago. Gusto nang maging totoong tao, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa Diyos, nakadalo sa ating banal na gawain. Ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Gumaling ang mga karamdaman na walang gamot, walang medisina, pinatunayan na pagka ikaw po ay totoong nakatuon sa ating mahal na Panginoon, siya ang Diyos na nagpapagaling, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kaisipan sa Espiritu, mga minamahal ko, masusunod muna ang kalooban ng Diyos. Na dati-rati, nais nating magbago, di natin magawa dahil sa ating iba't ibang mga sekta at denominasyon, wala po talaga yung kapangyarihan. Ngunit dito itinuro ng tunay na propeta ng Diyos na ang salita ng Diyos hindi lamang po by word, but with power. May kapangyarihan. Nagbago ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Ito ang Espiritu ng buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At ang ating dakilang Diyos, nariyan lagi ang pagliligtas. Sa panahon natin ngayon, maraming naghahanap ng kaligtasan. Lalo na sa kagutom, sa gyera. Yung iba nga, nagpapatayo ng underground na bahay para lang maligtas. Yung iba ngayon, parang gusto nang pumunta sa iba't ibang lugar, mga minamahal ko, maging sa buwan, doon daw titira, mga minamahal ko. Ngunit, sinasabi ng banal na kasulatan, anumang kasamaan sa mundo nating kinagagalawan, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, yung complete protection, we are really the sons and daughters of God, heirs of eternal life. Nagtatagumpay tayo, dahil ang Diyos natin ay totoong dakilang tagapagligtas. 2 Timothy chapter 4 verse 18 sa ating huling talata. Amen. The second book of Timothy chapter 4 verse 18. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Ikalawang mga Timoteo Kapitulo 4, versikulo 18. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kaluhalatian, magpakailan pa man siya nawa. Amen. Praise the Lord. Ito'y pangako ng tapat na Diyos na tumawag sa iyo, tumawag sa akin, buhay na Diyos, nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, dahil sa kanyang pagpapakasakit
tayong lahat ay tinubos ng kanyang banal na dugo. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Kaya nga pagpasok natin sa ating banal na gawain, masusumpungan natin, mga minamahal ko, Jesus saves. Totoong nagliligtas siya. Jesus heals. Siya ay nagpapagaling, mga minamahal ko, physically, spiritually. At masumpungan mo, nakabungad dyan, yung tunay na salita ng Diyos. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, ikaw at ako ay magiging matagumpay, mga mapagtagumpay sa huling panahon na ito, dahil alam natin sa huling panahon, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya pag nandito ka na sa tunay na gawain, yun nga ang gusto ni Satanas eh. Yung kahinaan mo, tinitingnan niya upang pabagsakin ka. Huwag kang patatalo. Let's fight a good fight of faith. Ipaglalaban natin ito na tayo ay nasa buong katotohanan. Tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at patuloy kung inaalala natin ang mga ginintuan at banal na turo ng ating dearly beloved parents in the Lord, kung anong puno, siya rin ang bunga. Tayo ngayon ang gagamitin para sa kaligtasan ng marami pa upang ipakilala na merong Diyos na nagtagumpay na sa kanyang kapanahunan nung siya ay nagkatawang tao. Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. I have overcome the world. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang inaanyayahan natin ang mga bisita, ang mga baguhan, maging ang ating mga live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa kulungan po, marami tayong kababayan doon na talagang hindi pa po na-save. Nung makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, marami na po ang napalaya. Actually, nung mga nakalipas sa dako ng Bukawi, almost 30 plus, ang nabautisman din po ron. Mga minamahal ko, lahat ng mga kulungan ngayon, totoo po, nababautisman ang maraming tao po ron, mga nakakulong. Ngayon po, kapatiran na natin, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At totoong, isa-isa silang pinapalaya ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen and amen. Tayo po'y magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen.